Si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. A few moments later. Kaya pinatutunayan po maging ng simbahang Katoliko, simbahang o Iglesia Katolika, na ang Panginoon Kristo po nagtatag ng isang iglesia. Ito anya ang tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin natin ang Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. Ganito po ang mababasa natin mula sa Filipino Standard Version. Na siya'y kaniyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Sa nabasa natin, ang mga alagad ng Diyos ay tinatawag ng mga Kristiyano ayon sa Biblia at yan po ay nangyari sa Antioquia, mga kapatid. Tanong, naging anong grupo ba ang mga Kristiyanong ito? Yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon, mga kababayan. Sige, so eto muna mga kapatid, no? Pag-usapan muna natin ang pahayag ng mga taga-Darivillers. Especially, itong isa sa mga ngaral ng Darivillers, inireveal natin yung identity niya, si Mark Roland Santa Monica alias Midan. Naba, huling-huli ka. Okay, sige. So, ang grupo ni Midan at ni Syriac, paano ba nila sasagutin ang nasabing katanungan? Ito, pakinggan natin sila. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko ay sinulat po ni Francis V. Caselli na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ganito pong mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest time has been called after him, the Christian Church, or the Church of Christ? Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible,
si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ayon sa kanila, ang mga unang alagad ay kaanib ng iglesia na may opisyal na pangalan na Church of Christ o Iglesia ni Kristo ayon sa Aklat Katoliko. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Ginamit po nila ang isang aklat para patunayan ang kanilang claim. Itong Aklat Katoliko na Religion, Doctrine and Practice ni Francis Cassily. At nakikita nyo po sa screen yung kanilang pagkakalatag. Tanungin din natin ang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano naman niya patutunayan ang claim niya gamit ang Aklat Katoliko? Eto, pakinggan naman natin siya mga kapatid. Pagka sinangguni po natin ang simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika Romana sa pamamagitan po ng kanilang mga opisyal na aklat, anong pagtuturo ng Iglesia Katolika Romana? Ang Panginoon Kristo ro po ba ay nagtayo o nagtatag ng iglesia? At kung nagtatag, ano ro po ang pangalan? May dala po akong aklat dito. Ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ayan. By Francis B. Cassily, isang paring Jesuita. Babasahin ko po sa inyo dito sa page 442. Ito po'y tanong at sagot. Ganito sinasabi po sa aklat na ito ng Simbahang Katoliko. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ o ang Iglesia ni Kristo. Ito po'y aklat ng Simbahang Katoliko. Pinatutunayan po nila ng Simbahang Katoliko na ang Panginoon Kristo po ay nagtatag ng isang iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. At pagka binasa pa po natin sa page 444, anong sabi dito sa aklat na ito ng Simbahang Katoliko? This church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the Church of Christ. It is the only true church and the one which God orders all men to join. Kaya pinatutunayan po maging ng Simbahang Katoliko, Simbahang o Iglesia Katolika, na ang Panginoon Kristo po nagtatag ng isang iglesia. Ito anya ang tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval, mga kababayan. At ayon sa kanya, pinatunayan daw ng Iglesia Katolika sa kanilang aklat na Iglesia ni Kristo, syempre ipapalabas niyang yung kanilang iglesia yon, Iglesia ni Kristo, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At yan po yung kanyang ginamit na aklat. Parehas po siya ginamit ng mga taga-The Revealers. Nakikita niyo po yan sa screen. At meron pang isang quotation mula pa rin sa nasabing aklat. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Sige nga, suriin nga natin. Okay, so ang gagawin natin, hahanapin natin ang quotation na kanilang ginamit. Nakikita niyo po sa screen yan. At yan po ay ipapakita namin sa inyo dito sa aklat na Religion, Doctrine and Practice ni Francis Cassily, S.J. Sa page 442, ayan, nakikita niyo po sa screen. At 443, nakikita niyo rin sa screen. Maraming salamat sa mga kaibigan natin na nagpadala po ng larawan ng nasabing aklat. Okay, sige. Kung mapapansin, dito naman sa pangalawang quotation na ginamit ni Mr. Michael Sandoval, merong, ayan na naman tayo, yung operation niya na yan, ako naman, putol-putol pa mo, dot, diba?
Ano ba yung meron dun sa gitna? Sige, tingnan natin. Babasahin naman natin yung nasa page 444. Nakikita nyo po sa screen. Yan po yung unang bahagi. At yan naman po yung pangalawang bahagi. Meron po siyang iniwasan, mga kababayan. Ano ba yung iniwasan niya? Di basahin natin. Sabi dito, "This church, according to Christ's promise, still exists today." Maliwanag po. Ibig sabihin, mga kababayan, yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo noon hanggang ngayon, existido pa rin. Hindi natalikod. Naku naman, bakit iniwasan ito ni Michael Sandoval na talagang palpak, ano? Tinago pala nila ang sinasabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay umiiral pa rin hanggang ngayon, mga kababayan. Naku naman. Susunod na tanong. Anong Church of Christ ba ang tinutukoy sa aklat na ito, mga kapatid? Alam niyo po ba, hindi talaga maaaring iglesia ni Kristo ni Manalo yung tinutukoy dyan. Kasi nga, yung iglesia na itinayo ni Kristo, ayon po sa kanilang tinago, yung tinago nila na nandun sa ... tumutukoy pala yan sa iglesia na itinayo ni Kristo noon at umiiral pa rin hanggang ngayon, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi iglesia ni Kristo ni Manalo na lumitaw noong 1914 lamang. Nako naman talaga. Para mas mainam, ano ba yung Church of Christ na tinutukoy ng aklat? Babasahin natin ang aklat. Sa page 454 naman ng ating ipapakita sa inyo, ganito po ang ating mababasa. Sa anong pangalan natin tatawagin ang Iglesia ni Kristo? Tinatawag natin ang Iglesia ni Kristo na Banal na Iglesia Katolika. Ibang pangalan ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay maraming katawagan. Ito ay tinatawag kung minsan na ang Iglesia o ang Iglesia Katolika. Klarong-klaro talaga. Ibig sabihin, Iglesia Katolika at hindi po ang Iglesia ni Kristo ni Manalo ang tinutukoy na Church of Christ sa aklat na ito, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng The Revealers, Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo, ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. at ito pang sinasabi ni Michael Sandoval. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ o ang Iglesia ni Kristo. Ito po'y aklat ng Simbahang Katoliko. Pinatutunayan po nila ng Simbahang Katoliko na ang Panginoon Kristo po ay nagtatag ng isang iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. Ang masasabi ni Cabornok, puro busted yan, mali. Naku naman, mali lahat yan. Ano ba ang pahayag ni Midan, tungkol sa kung may isang kasinungalingang sinasabi, nagtatago pa, tinatago pa, INC incomplete. O, eto panoorin natin. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na.
O di ba kitang-kita nyo na? Napakasinungaling naman talaga ng The Revealers at ni Michael Sandoval. Maniniwala pa ba kayo sa kanila? Nako naman, talagang klarong-klaro. Kaya huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti at sa halip ay ibunyag po dapat natin ang mga ginagawang ito, mga kababayan. Efesos 5:11, mga kapatid. Ganito na lang po nga gawin natin. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas? At kailan lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ayon po sa Britannica.com, sa article na may pabagat na Iglesia ni Cristo, Filipino Church, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Iglesia ni Cristo, INC, isang international Christian religious movement na bumubuo sa pinakamalaking katutubong simbahang Kristiyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. Napakaliwanag po. Itinayo po ito noong 1914 at ang nagtayo si Felix Manalo, hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. Isa pa pong patunay sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776 ay ganito po ang ating mababasa. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, si Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia nila noong 1914. Mga kababayan. Ano po ba yung iglesia na kung saan si Kristo po ang nagmamay-ari? Ayon sa Mateo 16:18 na siya ring nagtayo nito, mga kababayan. Ang sagot, babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat na natin sa Tagalog. Roman Catholic Church. Ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem. Noon pang 2,000 taon pa ang nakalipas. Ang iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kaniyang itinatag. Klarong-klaro po, si Kristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga sa Standard Encyclopedia, page 776, ay ganito po ang sabi. Ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kabordok at ako ang inyong Tagasuri.